What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nabasa at nawalan ng power. Ayan, kahit i-charge po natin mga idol. Dahil nahulog na po ito sa balde, sakto na shot at nabasag din po ang LCD dahil galing sa CR si sir. At nung nahulog papunta sa balde at tumama pa sa simento at namatay agad. Ayan, kapag i-charge po natin mga idol, wala po talagang reaction. At tingnan naman natin sa schematic charger, yan po ang reading 0.4 at nagsi-0 siya. So ayan, maaring grounded po ang motherboard nito. At nabuksan ko na ito mga idol. Ayan, na-testing ko na rin ito ng LCD bago, hindi nagdi-display at hindi talaga nagpa-power. At nung tinester ko ang pinaka motherboard, ito po yung palo niya. Ayan mga idol, pumapalo siya. So dapat isa lang ang palo nito. At ayan mga idol, i-tester natin yung positive at yung ground. Mga idol, pansinin niyo po, pumapalo siya. At i-ground natin, ayan, pumapalo pa rin. Dapat mga idol, isa lang ang palo. So ibig sabihin, grounded po ang motherboard. So hindi lang po LCD ang natamaan, pati po yung pinaka motherboard dahil sa pagkakabasa pwedeng nag-short ito. Paano ba gawin ang shorted ng NPNX 05G 2023? Madalas mga idol, baklasin nyo po itong bakal na to sa taas. Madalas kasi nandito po ang parts na pumuputok kapag nababasa. Ayan, tastasin mo lang yan kunti mga idol at makikita mo na dito. Hindi po tayo magpapalit ng pesa, kundi remove capacitor lang po ang gagawin natin. Ayan mga idol, pansinin niyo po, grabe po ang kalawang ng dalawang pyesa na magkatabi na yan. Ayan, pansinin nyo mga idol, kitang-kita po yung kalawang. So, pumutok po yan dahil sa pagkakabasa. So, yan po yung cause kung bakit namatay ang unit. So, madalas dito po natatamaan. Ayan mga idol, ang gagawin po natin dyan, remove lang. Sa dalawa na yan, isa po ang may nag-short dyan. Kaya ang gagawin na yan, linisan natin at pansinin nyo mga idol, medyo nalinis na siya konti dahil kanina puro po siya kalawang, nasunog po siya. Ito po yung isa sa kaliwa ang tanggalin nyo mga idol. Ayan, gamit po tayo ng cutter at ayan, iangat lang po natin. So, hindi na natin initan mga idol para mas mabilis natin magawa. At hindi na po mainitan ang motherboard. So ayun mga idol, gamit ka lang ng cutter at pag na-remove mo na yan, testiran mo siya. So sa dalawa na yan mga idol, pansinin nyo po, magkatabi po ang dalawang capacitor na yan. So ito po yung madalas na tinatamaan dito, yung kaliwa. So ayun, na-remove na natin mga idol at tingnan natin kung mawala ba ang pinaka-grounded. At kapag nawala ang grounded nito mga idol, possible na mabuhay na ito. At tips ko mga idol, pwede nyo po ito i-apply sa lahat ng NPNX kapag nababasa at nag-shorted. Ayun, pansinin nyo mga idol, pumapalo ang isa wala na. Ibig sabihin, nag-normal na po ang pinaka-motherboard. Dapat kanina nung unang tester natin, isa lang ang pumapalo, ang isa hindi, kagaya dito. So, ibig sabihin, normal na ito mga idol. Pansinin nyo, pumapalo siya, yung kabila kanina, ayan, pansinin mo, ibalik na rin natin, hindi na pumapalo. So, ibig sabihin, natanggal ang grounded. So, yun po yung short na capacitor na tinanggal natin. Although, ang mga ganitong gawaan, mga idol, napaka-recommended din po ito para in case mabasa ulit, hindi na siya mag-short dahil tinanggal na natin. At ayan, after po natin natanggal ang shortage na capacitor, testing na po natin. Ayan mga idol, isa lang po ang i-remove nyo, wag nyo i-remove yung isa. At ayan, pansinin mo, i-charge po natin. So, ang LCD po niya mga idol, hindi na rin nagdi-display dahil nga po ay nabasa po ito. At tingnan nyo mamaya kung ano ang nangyari sa LCD kapag inangat na natin. Pansinin nyo mga idol, wala siyang display. At kapag i-check po natin sa schematic, ayan, meron na pong 1.3, 1.2 ang reading. So, ibig sabihin, buhay na po ang pinaka-motherboard. Basag na rin kasi ang LCD, so possible na sira na rin yan. At ayan, ito po yung LCD na tinesting ko kanina, parehas lang po sila ng polarity. So ayan, compatible po ito mga idol. So kanina nung tinesting ko ito, hindi ko lang napakita sa video, wala talaga siyang display dahil nung na-tester ko siya ay grounded siya. So kapag grounded po ang unit, patay po talaga yan, hindi yan mag-on. At testing natin ang bagong LCD kung mag-display siya. At bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo rito. Ayan, lahat sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, pansinin nyo po, nag-display na po siya. So, ibig sabihin dahil may nagbabago sa schematic reading, nag 1.3, 1.2, ayan, buhay na po ang kanyang unit. So, ganun lang kasimple mga idol. Madalas kapag mga ganitong model NPNX, Tecno, madalas dito po talaga tinatamaan sa ginawa ko. Ayan, iwan natin at tingnan natin kung magta-touch mga idol dahil nabasa nga ito, baka nadamaan ang pinaka-motherboard. Huwag kayo basta-basta magalaw sa ibang parts mga idol. Una nyo pong gawin dun sa ginawa ko.
At pansinin nyo mga idol, ayan, nagtatouch naman siya. Compatible po talaga ang LCD. Parehas lang po sila doon sa tinisting ko. At ayan mga idol, yung pinaka LCD talaga niya, Chineko, dahil wala nga siyang display. Mayroon naman ganito, basag na pero may display. At ito po pala ang nangyari niya sa LCD sa loob. Ayan, medyo angat na rin kasi ang screen. Napalitan na ito dati. At kapag pumasok ang tubig sa ilalim ng LCD, mag-cause po ng blackout yan dahil kalawangin ang pinaka-flex. At pansinin nyo mga idol, ang dami pong bigas nakadikit sa ibabaw ng flex, kaya nag-angat pala talaga siya. Or baka sinubukan itong iangat para mawala ang tubig. Kaya ayun na, pumasok na ang bigas. At ayun mga idol, pansinin nyo, wala talagang display. At kapag nababasa ang cellphone nyo mga idol, huwag nyo pong ilagay sa bigas. Mas maganda ipadala nyo agad sa pagawaan para mas madaling maagapan, hindi madamay ang LCD. At dito mga idol, sa kaso na to, kailangan talaga palitan ng LCD. At ayan, pumayag naman po ang may-ari. Hindi ko na pinakita mga idol, at ang mahalaga, nagawa po natin. So LCD na lang po ang kulang, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa panonood. Ito po yung nasira mga idol.